Sa harap ng isang cabin, naninigarilyo si Mickey habang nakikinig ng musika. Nang tumigil sa paggana ang kanyang disc, mahinahon siyang umupo at pinalitan ang baterya para makinig muli ng musika. Nagpasya rin siyang tingnan ang loob ng cabin, ngunit biglang lumabas ang kanyang kaibigang si Ben. Sinasabing tumakbo siya at nagpaputok si Ben ng ilang bala bago tumakbo rin. Lumalabas na nangyari ang zombie apocalypse ilang buwan na ang nakalilipas, kaya ngayon sina Ben at Mickey ay gumagala sa lupain nang walang naiisip na destinasyon. Isang araw, nagkamot si Mickey ng ilang lottery card at natuwa nang matuklasan niyang may $1,000 siya. Gayunpaman, sinira ni Ben ang kanyang kaligayahan sa pamamagitan ng pagturo na wala na ang lottery, at humiling na maglaro na lang ng catch. Hindi masyadong masigasig si Mickey ngunit kinukumbinsi siya ni Ben sa pamamagitan ng pagpapaalala na dapat silang mahilig sa baseball. Nagpatuloy ang paglalakbay at nakahanap ang dalawa ng isa pang cabin sa kakahuyan. Pumasok muna si Ben sa loob at sinigurado kung walang laman bago sila tuluyang magpahinga. Dahil walang kapaki-pakinabang sa bahay, nagpasya si Ben na mangisda para manghuli ng kahit ano para sa hapunan. Patuloy na walang pakialam si Mickey at inilabas ang lahat ng dilataang isda na nasa kanilang mga bag. Kaya sinabihan siya ni Ben na magpasiklab. Gayunpaman, isinuot ni Mickey ang kanyang headphone at naglakad palayo. Pagkatapos maglakbay ng ilang milya pa, nakakita ang dalawa ng isang inabandonang kotse. Binuksan ni Ben ang pinto at lumabas ang kanyang zombie, kaya mabilis niya itong binaril sa ulo. Pagkatapos ay sumakay siya sa kotse at nandidiri sa nakakapangilabot na amoy. Mabuti na lang at gumagana pa rin ang kotse, kaya ginagamit nila ito para patuloy na maglakbay. Ngayon ay maayos na silang nakakapagmaneho sa mga kalsada at nasisiyahan sa tanawin, kahit na hindi gumagana ang radyo. Isang hapon, naalala ni Mickey ang isang babaeng dati niyang karelasyon at hinikayat si Ben na pumunta sa bahay nito. Habang tinitingnan ni Ben kung may mga zombie, nakinig si Mickey sa musika ng kanyang ex at inamoy ang panty nito. Nakuha niya ang mga panty at ang pabango nito. Pagdating sa garahe, nakakita si Ben ng ilang kapaki-pakinabang na kagamitan at isang pares ng walkie-talkie. Nakahanap din si Mickey ng mga sipilyo at sa wakas ay nakapaglinis na sila ng kanilang mga ngipin pagkatapos ng mahabang panahon. Pagkatapos, binago ni Ben ang likurang upuan ng kotse at lumikha ng isang bukas na espasyo na pinupuno nila ng mga kumot at unan. Gusto ni Mickey na manatili sa bahay na ito ngunit tumanggi si Ben, kaya nagkaroon ng pagtatalo. Ipinaalala ni Ben kay Mickey na na-stuck sila sa isang bahay ng 3 buwan at naubusan sila ng pagkain, kaya kinailangan nilang kumain ng pagkain ng aso at kalaunan ay ang aso mismo. Namatay din ang pamilya ni Mickey sa simula ng apokalipsis dahil na-stuck sila sa isang bahay. Nang igiit ni Mickey na manatili sila, sumigaw si Ben. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay at ginugol ni Mickey ang halos lahat ng kanyang oras na nakasuot ng headphone, sinusubukang takasan ang realidad. Nang makakita sila ng isang bukid na puno ng mga baka, huminto si Ben upang haplasan sila. Napakabait nilang mga babae kaya napangiti nila siya. Maya-maya, tinanong ni Ben si Mickey kung gusto nitong maglaro ng baseball, ngunit hindi siya narinig ni Mickey dahil sa musika. Pinagbiro siya ni Ben sa pamamagitan ng paggulat sa kanya mula sa likuran na nagpapanggap na isang zombie at natarante si Mickey. Kaya itinuro ni Ben na ang mga headphone ang siyang papatay sa kanya. Pagkatapos ay pinalitan ni Mickey ang mga baterya ng walkie-talkie at binigyan si Ben ng isa para masubukan nila ang kanilang saklaw. Gumagana ng maayos ang kanilang mga aparato at habang nagbibiro ang dalawa, hindi sinasadyang nakuha nila ang signal mula sa isa pang grupo ng mga nakaligtas. Isang babaeng nagngangalang Annie at isang lalaking nagngangalang Frank ang nag-usap tungkol sa isang kampo, pamimili ng grocery, at pakikinood ng mga pelikula. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, kinontak sila ni Mickey at tinanong kung maaari silang sumali ni Ben sa kampo, nangakong magsisikap upang makatulong. Gayunpaman, sinabihan siya na walang bakanteng lugar sa kampo, at hindi niya dapat subukang hanapin ang mga ito. Pinakiusapan din siya ni Frank na huwag makialam sa kanilang madalas na tawag at ibinaba ang telepono. Patuloy na nagmamakaawa si Mickey sa kanila para sa tulong ngunit walang nangyari. Mukhang hindi nababahala si Ben dito at sa wakas ay nagsalita na si Mickey. Nagreklamo siya tungkol sa sitwasyon, sinasabing pagod na siyang matulog sa mga walang katuturang lugar. Kailangang maghanap buhay, at harapin ang mabahong amoy ni Ben. Gayunpaman,
Tumawa lang si Ben at itinuro na ayaw sila ng mga residente ng kampo, kaya walang saysayang mag-alala. Sa mga sumunod na araw, patuloy na sinusubukan ni Mickey na kontakin ang kampo sa radyo ngunit hindi sila sumasagot. Narinig ni Ben na binanggit niya si Annie at napagtanto niya na labis na desperado si Mickey para sa kasama kaya't may gusto na siyang boses. Sinimulan niya itong kutsain, sinasabing iniisip niya ang isang napakagandang babae tulad ng sa mga pelikulang aksyon ngunit sa katotohanan ay malamang isa lamang itong matandang babae. Ininsulto ni Mickey si Ben sa pagsasabing siya lang ang taong kilala niyang tumaba sa panahon ng apokalipsis, ngunit hindi si Ben. Na-offend at sinabing siya lang ang taong kilala ni Mickey. Kalaunan ay huminto ang dalawa sa isang motel at naghintay si Ben sa kotse habang iginiit ni Mickey na tingnan ang mga kwarto kung sakaling may mga nakaligtas. Tulad ng hinulaang ni Ben, isa sa mga kwarto ay puno ng mga zombie, kaya kailangan niyang lumabas para labanan sila habang si Mickey ay nagtatago gaya ng dati. Nagreklamo rin si Mickey, sinabing maaari na lang silang umalis at hindi kailangang patayin ni Ben ang bawat zombie na kanilang makakasalubong. Nagkaroon ng pagtatalo at hinamon ni Ben si Mickey na labanan mismo ang mga zombie, ipinapaalala sa kanya na sila ang pumatay sa kanyang pamilya. Dahil natatakot pa rin si Mickey at hindi gumagalaw, kinailangan ulit ni Ben na gawin ang lahat ng trabaho. Sa kagubatan, nakakita si Ben ng talon at sumigaw sa tuwa dahil sa wakas ay makakaligo na siya. Natutulog si Mickey sa kotse at biglang nagising dahil sa isang zombie na lumitaw sa bintana. Sa una ay sumigaw siya ng tulong at kinuha ang walkie-talkie, umaasang makontak si Ben. Gayunpaman, napansin niya na ang zombie ay isang napakagandang babae na idinidiin ang kanyang dibdib sa bintana, kaya nagpa siya si Mickey na magpakamaldite gamit ang kanyang kamay. Nang malapit na siyang makarating sa kasukdulan, sumabog ang utak ng zombie dahil sa isang putok. Lumabas na bumalik na si Ben at nang makita niya ang ginagawa ni Mickey, nagsimula siyang tumawa ng parang baliw at umalis. Gusto niyang bigyan ng kaunting privacy ang kanyang mga kaibigan para matapos. Habang nagpapatuloy ang paglalakbay, patuloy na nakakahanap ang dalawa ng mga kakaibang bahay sa kakahuyan, ngunit palaging walang tao ang mga ito. Isang araw, nakakita sila ng isang gusali na may napakagandang kwarto, kaya inanunsyo ni Mickey na sila ay magpapalipas ng gabi dahil gusto niyang matulog sa isang totoong kama at hindi siya tatanggap ng hindi bilang sagot. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-unpack para lamang mapansin na wala ang kanyang headphone. Nagmamadaling lumabas si Mickey at nakita si Ben na gumagawa ng mga palaso habang nakikinig ng musika. Nang hingi ni Mickey ang kanyang Discman pabalik, tumanggi si Ben na ibigay ito sa kanya. Sinabing kung gusto ni Mickey na matulog sa loob ng isang silid na walang gaanong pagkakataong makatakas, hindi siya maaaring magambala. Sawang-sawa na si Ben na makipaglaban para sa kanilang dalawa at gusto niyang magkaroon ng wake-up call si Mickey. Sumimangot si Mickey na parang bata at inihagis ang mga palaso sa lupa bilang protesta. Habang kumakain, tinukso ni Ben si Mickey dahil sa nangyari sa kotse kasama ang isang zombie girl, ngunit hindi siya pinansin ni Mickey at pumunta sa kwarto. Sinubukan niya ulit ang walkie-talkie at sa kanyang pagkagulat, may mga sagot. Sinabi niya na mapapahamak siya kung kakausapin niya ito at ipinaliwanag na ang kampo ay hindi kasing ganda ng kanyang iniisip. Iginiit ni Mickey na gusto pa rin niyang pumunta dahil mas mabuti pa rin yun kaysa matulog sa puno. Ibinahagi rin niya na hindi talaga sila magkakilala ni Ben at magkasama lang sila sa theme ng mangyari ang trahedya. Inisip ni Annie na masyadong magulo si Mickey at ibinaba ang telepono. Samantala, nakikinig si Ben ng musika at sumasayaw sa sala habang umiinom. Bigla siyang nakarinig ng kakaibang mga ingay at nag-imbestiga. Matapos ayusin ang problema, nakita niya si Mickey na natutulog pa rin na parang sanggol. At sawang-sawa na si Ben na wala siyang pakialam sa panganib na lagi nilang kinahaharap kaya nagpa siyang mag-joke. Iniwan niya ang bat at pumunta sa kakahuyan kung saan niya tiningnan ang isang zombie na nahuli niya kanina. Kinaladkad ni Ben ang zombie papunta sa kwarto ni Mickey at sinigawan ito para gisingin bago i-lock ang pinto. Desperadong sumigaw si Mickey para humingi ng tulong ngunit sinabi ni Ben na kailangan niyang matutong ipagtanggol ang sarili. Matapos ang maraming pakikibaka, sa wakas ay napatay ni Mickey ang zombie gamit ang bat. Binuksan ni Ben ang pinto at ipinagmalaki siya, ngunit galit na sinuntok ni Mickey ang kanyang kaibigan at sinuntok ito ng ilang beses bago umalis. Sa kakahuyan, natagpuan ni Ben si Mickey na may breakdown.
Ikinwento ni Mickey sa kanya ang tungkol sa kanyang pag-uusap kay Annie at ibinalik siya ni Ben sa bahay. Sinubukan ni Ben na pasayahin si Mickey gamit ang baseball at ilang nakakatawang boses. Ipinaalala rin niya sa kanya na si Annie ay isa lamang boses sa radyo. Nangingisda siya at hindi na madalas makinig ng musika para makapag-usap sila ni Ben. Nang makahanap sila ng isang taniman ng mansanas, nakakain sila ng maraming mansanas at nakapaglaro ng baseball kasama ang mga ito. Sa kalaunan, nakakita sila ng dalawang kotse, kaya sinubukan nilang paandarin ang isa para punan ang isa pa. Napansin ni Mickey na mainit ang makina, ibig sabihin ay malamang na naroon pa rin ang mga driver. Sumigaw si Ben ng "Hello", ngunit walang sumasagot. Bigla na ginulat ni Jerry si Mickey mula sa likuran at binihag siya gamit ang isang kutsilyo habang hinihingi nito ang mga susi ng kotse. Sinasabing kailangan niyang pumunta sa Arizona. Inilabas ni Ben ang kanyang baril at ipinaliwanag na wala siyang mga susi, hindi rin siya naniniwala. Nasasaktan ni Jerry si Mickey. Itinuro niya na malamang na walang nangyari sa Arizona at walang dahilan si Jerry para gawin ito. Nagsimulang magreklamo si Jerry tungkol sa isang grupo ng mga taong pinagtrabaho siya noong taglamig kasabay ng pangakong bibigyan siya ng baril, gasolina, at pagkain para makauwi siya sa Tagsibol, ngunit hindi nila tinupad ang kanilang pangako. Ngunit tumanggi siyang ipaliwanag kung sino sila. Nang muling pagbantaan ni Jerry si Mickey, ibinaba ni Ben ang baril at sinabi sa kanya na ang mga susi ay nasa loob ng kotse. Binitawan ni Jerry si Mickey at sumakay sa sasakyan, ngunit nabunyag ni Ben na nasa bulsa niya ang mga susi. Galit na ininsulto siya ni Jerry at sinubukang tumakas, ngunit sinundan siya ni Ben at binaril. Tinawag ni Mickey si Ben dahil sa pagpatay sa isang normal na tao at inaangkin ni Ben na ipinagtatanggol niya ang sarili. Kaya nagkaroon ng pagtatalo. Sa sandaling yun, dumating ang isa pang sasakyan at muling binunot ni Ben ang kanyang baril. Ipinaliwanag ng isang boses ng babae na pumunta lang siya para sa isa pa niyang sasakyan at sumang-ayon ang lahat na mag-behave. Sinimulan ng babae at ng kanyang bodyguard na punuin ang tangke ng inabandonang sasakyan habang nagtatanong tungkol kay Jerry. Ikinwento sa kanila ni Ben ang nangyari at sinabi ng babae na tama ang ginawa nila dahil si Jerry ay isang magnanakaw. Nang malapit nang umalis ang mga estranghero, nakilala ni Mickey ang boses at napagtanto na ito ay si Annie. Tumugon siya sa pamamagitan ng pagbaril kay Ben sa binti at pagsaway kay Mickey dahil hindi niya sila pinabayaan na makatakas. Kinuha niya ang mga susi ni Ben at itinapon sa gitna ng parang para hindi nila ito masundan. At sinabi niya na kung makikita niya itong muli, papatayin niya silang dalawa. Pagkaalis ni Annie at ng kanyang bodyguard, hinanap ni Mickey ang mga susi ngunit wala siyang nagawa. Hindi nakatulong si Ben dahil sa sugat sa kanyang binti at sinabihan siyang magpahinga muna dahil dumidilim na. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising ang mga lalaki dahil sa kakaibang ingay. Binuksan nila ang mga ilaw at natuklasan ang isang grupo ng mga zombie na papalapit sa kanilang sasakyan. Gusto ni Mickey na tumakas at umalis sa sasakyan, ngunit hindi makagalaw si Ben dahil sa kanyang binti kaya napilitan si Mickey na bumalik. Kinabukasan, nakulong pa rin ang mga lalaki sa sasakyan dahil nakapalibot sa kanila ang mga zombie. Sinubukan ni Mickey na makayanan ito sa pamamagitan ng pakikinig ng musika, ngunit hindi ito sapat para matakpan ang ingay. Binuksan ni Ben ang sunroof at pinaputok ang kanyang baril, ngunit hindi niya napatay ang sapat na bilang ng mga zombie para takutin sila. At kinailangan niyang isara agad ang sunroof bago pa man makarating ang mga nilalang sa loob. Pagkatapos ay iginiit ni Mickey na dapat nilang i-hotwire ang kotse. Ngunit itinuro ni Ben na sinubukan na nila. Nagsimula ang isa pang pagtatalo at sinisi ni Ben si Mickey sa sitwasyon, dahil siya ang nag-udyok kay Annie. Nabarilin siya. Lumipas ang ilang araw ngunit hindi umaalis ang mga zombie. Ang kanilang mga ungol ay nakakabaliw sa dalawa at naglagay sila ng ilang kumot upang takpan ang mga bintana upang maiwasan ang mga pangit na mukha. Nang maubusan sila ng tubig, sinimulan nilang itabi ang likido mula sa kanilang kentuna. Dahil wala ng pag-asa para sa hinaharap, nagpasya silang maglasing at maglaro ng mga road game. Kalaunan ay nagpasya ang dalawa na dahil si Mickey ang nagdala sa kanila sa gulo na ito, dapat siyang lumabas at hanapin ang mga susi. Pinipiling maging matapang sa isang pagkakataon, lumabas si Mickey ng kotse sa pamamagitan ng sunroof at pumunta sa bukid upang hanapin ang mga susi. Sa sumunod na ilang sandali, walang nagawa si Ben kundi manigarilyo at maghintay. Kalaunan ay narinig niya si Mickey na sumisigaw ng kanyang pangalan kaya mabilis na binuksan ni Ben ang sunroof para sa kanyang kaibigan.
Sa kasamaang palad, isiniwalat ni Mickey na siya ay nakagat, at parehong lalaki ay nagkaroon ng breakdown. Inamin ni Mickey na natatakot siya at nag-iisip kung ano ang gagawin, ngunit hinugot lang ni Ben ang kanyang baril at hiniling sa kanya na umalis sa kotse. Nang tumanggi si Mickey na gumalaw dahil gusto niya ng pagkakataon, binaril siya ni Ben para patayin at sumigaw. Sa kalungkutan, pagkatapos ay nagpadala si Ben ng mensahe kay Annie, sinisisi ito sa pagkamatay ni Mickey at nangakong papatayin ito kung sakaling matagpuan niya ito. Kalaunan ay nagsawa na siya sa pamumuhay ng ganito at nagpasya na oras na para subukang mabuhay. Muli sa labas, isinuot niya ang headphones ni Mickey at naglakad sa kalsada habang sinusundan siya ng isang kawan ng mga zombie. Siguraduhing mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito.